Welcome back for another video. Another new loan app na naman po ang ating nakita dito sa Google Play Store, which is itong si Catch Cash Loan App. Napakakunti pa lang ng reviews niya, talagang bagong-bago ko, no? Pero marami na siyang downloads ha, nasa 10,000 plus na. Last update nitong app na ito, this November 2025 lang, kaya naman talagang bagong-bago. Hindi natin alam ha kung bago siya talaga or bagong palit ng pangalan or bagong balik sa Google Play Store. Hindi natin alam pa, kaya alamin natin lahat yan later on. Well, sinubukan ko siya agad-agad. And guess what? Instant loan offer po yung binibigay niya. And don't worry, kahit sino pwedeng mag-apply dito, mapa-student ka man, freelance, housewife, unemployed, and of course, employed. No? Lahat tinatanggap niya dito at lahat tayo ma-offeran kasi instant loan offer nga, di ba? Well, to be honest, mukhang buo siyang matatanggap. Totoo kaya? And disclaimer ha, this video is not sponsored and basically based on my personal experience lang na gusto ko lang po siyang i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up at ma-share ko sa inyo yung tamang expectation sa bagong loan app na ito. Transparent lang tayo dito guys, as usual, para matulungan ko kayo if ever naghahanap kayo ng mautangan and it came to a point na na-encounter nyo tong si Catch Cash at parang nag-aalangan kayo na subukan siya. So this video is for you kasi lahat ng gusto mong malaman dito, i-share ko yan sa inyo. But by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different loan apps dito, online loan apps or loan services, legit man or hindi, in and out sa Play Store, existing loan apps man yan, ano, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko po mismo. Well, if gusto nyo yung mga ganitong video, you can consider subscribing and click yung bell button para lahat ng videos ko, updated ka at notified ka. Well, anyways, katulad itong si Catch Cash Loan App na bago ko lang siya na-encounter talaga. Since available siya sa public to download or to apply nyo, deserve niya talagang silipin kung ano ba yung mai-offer niya sa atin. Legit ba siya utangan? Okay ba yung loan details nito? Pabor ba sa atin? Kaya lahat po yan pag-uusapan natin sa video na ito. Well, sabi niya po dito, under the po siya kay Credit Lending Investors Corporations, which is tinignan ko agad sa SEC website kung siya po ba ay licensed to operate doon kasi dapat nandoon siya under sa list of recorded online lending platform. Pero unfortunately po, hindi ko po siya makita doon. So dahil bago kaya siya, well, ang dami na rin ng mga loan app sa SEC website na hindi rin naman natin maintindihan kung legit or not. But anyways, dahil bago nga po ito, din-download ko pa rin, in-install ko pa rin po itong loan app na ito. After downloading guys, unfortunately, ayaw niya na magpa-screenshot or screen record. Pinicturean ko lang po yung aking phone about the details of this app para visually guys, kahit pa paano may masundan pa rin tayong details. Anyways guys, upon installing the app po, bubungad po agad dito yung permission, authorization po niya that we need to agree. Sa mga loan apps, very common po ito. Bago nila tayo tuluyan, i-permit na ma-access yung app na ito. Kaya nga tinry ko muna, no, para sa inyong lahat, I take the risk. Anyways, kilik ko tong agree para walang magulo ditong nagpo-pop up mamaya. At magdadirect po tayo sa pinaka-homepage po ni Catch Cash Loan App. Madilim yung homepage yan, no. Blank kasi yung background ito. But anyways, no, nagpapautang daw po pala siya from 2,000 up to 20,000 pesos. But doesn't guarantee to ha, subject for evaluation pa din po ito. And wala naman na tayong masyadong titingnan dito. Pinili ko po itong Go Apply para makapag-apply na agad-agad tayo, diba? After po nito, no, we need to input our mobile phone number. After that, magpapadala po sila sa atin ng verification code na i-enter po natin dito. And ang nagpadala sa atin is si Catch Cash Loan App din naman. So, diba talaga namang walang ganong ka-misteryo-misteryoso dito sa loan app na ito. Anyways, after this one, guys, I need to input my personal information. Don't worry, basic lang po ito, including our marital status, education, number of children, residences, number of bank accounts. And right after po nito, this is followed by work information po natin. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na don't worry kahit sino pwedeng mag-apply dito. Kasi under po ng work information is our income details, company details, and of course, nandito yung occupation na tinatanggap po nila. So for you to have an idea, ito yung mga yon. Nandito lahat, no? Nandito sila student, si unemployed, si freelance, si housewife, at meron pang others. So, diba? Marami po tayong choices dito. But anyways, pinili ko lang po dyan is unemployed. Kahit unemployed naman po yung piliin natin, kailan pa rin po natin mag-provide ng industry details, company details, income details. Kaya walang pinagkaiba. Kahit ano piliin natin dito. Kasi hindi naman sila nanghihingi ng kahit anong income proof eh. Well, after po nito is our contact information na or the character references po. So, dito po, tatlo po yung hinihingi po nila. Hindi masyadong mahaba yung hinihingi niya ngayon. Well, ito po pala is magdadirect po siya sa ating phone book list and we can manually fill up din naman kung gusto natin. Then after po nito is our ID information na po, including our facial recognition din. So, for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na hinihingi nila. Don't worry, halos lahat naman ng IDs na nandito is available sa atin bilang ordinaryong Pilipino. So, ang pinili ko lang dito is PhilHealth ID lang, no? Nagpipicturean din po natin agad-agad yan. And that is followed by our facial recognition. Then after po niyan, lalabas po yung mga ID details dito po sa baba na ima-manually fill up natin like our ID number, full name, birthday, gender, yung mga ganun po.
And then right after po nito is my card information or the withdrawal information na po ito. Either e-wallet po or bank accounts po yung hinihingi po nila dito. So ako, pag mga ganito mga loan app po, e-wallet lang talaga ako. And for now, I choose my PayMaya loan app para maiba naman no kasi laging Gcash yung pinipili ko. And after po nito guys, no, instant loan offer po yung binibigay niya po sa akin dito. At nakalagay nga dito no na wala pa talaga akong fix pa na na-approve na loan offer dito. Kasi dito kasi guys, dinidescribe niya lang yung repayment amount ko daw. If ever 2,000 tayo na-approve sa akin, 2,010 lang daw yung babayaran ko. Kapag 20,000 naman na-approve sa akin, 20,100 lang daw yung babayaran ko. Napakaliit daw noon. Wala pa siyang masyadong details guys. Kaya ang ginawa ko, kinlik ko tong submit para makita ko yung buong details niya. And then, hindi ko naman naakalain na yun na pala yun. Reviewing your information na agad-agad. So, nakaprocess daw yung disbursement ko dito without knowing kung magkano talaga yung na-approve sa akin. Nakakaloka yung ganito, no? Under review na agad-agad ako. Well, while waiting, guys, na ma-disburse ako, nakakaloka dito. O, to-disburse pala itong loan app na ito. Well, while waiting na ma-disburse ako, tiniyan ko yung loan details ko dito sa setting ng app. So, nakita ko naman na na-approve daw pala ako sa 1,000 pesos. At hindi ko alam kung buo ko siyang matatanggap kasi nga, walang nakalagay dito yung amount na marireceive ko. Ang nakalagay lang dito yung amount payable ko. So, 1,000 pesos daw, 1,070 daw yung babayaran ko. So, lumalabas na 7% of my loan amount, yun yung interest rate nila sa akin. Buo ko ba siyang matatanggap? Kasi doon talaga ako interesado kung buo siyang matatanggap. Well, wala rin nakalagay dito kung kailan ko siya babayaran. Kung within 7 days to pay ba or 1 month to pay ba. Hindi talaga transparent tong loan app na ito. Wala talaga siya masyadong details, kundi eto lang. Aantayin ko na lang kung papasok siya sa aking account. Nakakaloka to. Well, guys, after a couple of minutes, guys, meron na to yung resulta. At rejected daw ako. Ako pa yung tuwang-tuwa na na-reject ako dito. Kasi nakakaloka ba naman? Auto disbursement siya at hindi siya masyadong transparent. Hindi natin malalaman kung kailan siya babayaran, buo ba siyang matatanggap, at buti na lang, na-reject naman din ako dito. So, nakalagay dito yung reason kung ba't ako na-reject. Wow ha, hindi ko na masyadong babasahin to. Tingnan nyo na lang kung gusto nyo basahin. But anyways, nakakaloka, no? Na-approve nga tayo sa napaka-legit na mga loan apps or online loan apps dito. No? Ito pa kayo mga bagong loan app na hindi naman natin makita sa SEC website, bagong-bago nang re-reject sila. So, hindi kaya nagko-collect lang siya ng information sa atin. Kaya mag-iingat din tayo sa mga ganitong loan app, no? Wala pa siyang masyadong ganap talaga at wala pa siyang masyadong napapatunayan. Pero buti na lang, at least, na-share ko siya sa inyo. Karoon na kayo ng idea sa loan app na ito. And hindi ko alam ha kung meron na nakapag-try dito. Kung meron man, paki-comment naman. Paki-chika naman sa baba, sa comment section, para aware din yung iba nating viewers. Well guys, if ever gusto nyo pa ding mag-apply dito, wala akong magagawa doon. Hindi ko yun kontrolado. Ang akin lang, I did my part na ma-share yun sa inyo. Pag-isipan nyo pa din and basa-basa din kayo ng mga reviews at comments for getting this loan app before trying. So don't worry, palagi ako mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and clicking bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!